Isa ka rin bang estudyante na naghahanap ng trabaho? Don't worry, I got you. In this video, mag-share ako ng mga tips and ways na pwede mong gawin para magkaroon ka na ng trabaho. By the way, saludo po ako sa mga working students dyan kasi working student din po ako dati and nakapagtapos din ako ngayon. Hopefully ay ikaw din. Para po sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako nga po pala si Hana and welcome back to my channel, Risk Opportunities. Nagpo-post po ako dito ng mga videos about how we can earn money online. Yung mga sinishare ko mostly ay about kay YouTube, paano tayo mag-grow dito kay YouTube. Kasi pwede po tayong kumita dito kay YouTube through content creation. Nag-share din ako ng mga about sa work from home opportunities na pwede nating masubukan that can definitely help us to earn money online. Kaya kung interesado ka sa mga ganitong klaseng content, ay i-click mo na po yung subscribe, yan din pong notification bell para palagi ka nang updated kung magpo-post ako ng mga videos. So yung topic natin for today ay yung mga ways na pwede mong gawin para maka-earn ka na kahit na estudyante ka pa lang. Ang mga mababanggit ko ay based po sa aking sariling experiences at the same time sa mga na-research ko. First is freelancing. This is the top one na pwede mong gawin since magbe-benefit ito sa'yo for the present and in the long term. Kasi in freelancing, you can sell your skills. Isa ito sa pinaka-popular na pwedeng gawin ng mga estudyante kung gusto nila na maka-earn na kahit na nag-aaral pa. Pwede kayong maghanap online ng trabaho sa Fiverr, Upwork, and sa onlinejobs.ph. I want to share my experience with you guys. Nag-start ako ng freelancing way back 2020 nung ako ay nag-aaral pa sa college. Sa totoo, sobrang mahirap magsimula since kapag estudyante ka pa lang kasi wala pa tayo masyadong experiences. Eh, 'di ba karamihan naman ng mga hinahanap is dapat may experience na. But don't worry, since meron mga opportunities para sa atin like yung mga gigs or mga for part-time basis muna, you can start small and then pwede kayo mag-scale up into larger clients. So yung mga pwede nyong gawin as freelancer kahit na student pa lang kayo is graphic design, writing content, editing ng mga videos, or di kaya mga social media post, social media management, and virtual assistant. Actually, napakadaming opportunities yung pwede ninyong makita online. Pero, based sa experience ko, mas mainam po kung malalaman ninyo ano yung forte ninyo, ano yung hilig po ninyo. Kasi, once po na hilig ninyo or forte ninyo yung ginagawa ninyo, madadalian na lang kayo doon and hindi kayo masyadong may stress. Kagaya ng sa akin, nag-start ako into video editing, social media post, and nakatulong din naman sa akin yun kasi ayan, nakapag-start na ako ng aking YouTube channel. Kung maganda naman yung inyong writing skills, pwedeng-pwede ninyong pasukin ang writing and editing sa freelancing. Kahit na nagsisimula lang tayo sa mababa, for example, yung mga charge nyo lang is amounting $10 per client or project, even though maliit yun, kung makakakuha kayo ng maraming clients or madaming projects, pwede kayong makaskill ng $100 to $200 per month. And ma-earn nyo yun kahit na nag-aaral pa kayo. Second is online tutoring. So, sa online tutoring, sobrang best ito para sa mga students since nag-aaral pa din kayo. So, yung inyong minds is bihasang-bihasa pa sa mga pinag-aaralan ninyo. Kung kayo ay the best sa isang subject, why not gamitin ninyo yung knowledge nyo doon sa pag-tutor? Pwede kayong mag-tutor whether locally or internationally. Depende sa kung ano yung capability ninyo and time schedule na available ninyo. Yung sa akin, nag-try ako ng online tutoring pero more on locals lang talaga. Yung iba mga kakilala ko lang din yung tinututor ko. Pero kung gusto nyong mas broader yung mga ma-reach ninyo, pwede kayong magpunta sa mga platforms like Preply, Cambly, at saka Studypool. Meron din actually sa mga post like sa Indeed, onlinejobs.ph. Pero kapag nasa international clients na kayo, I think yung mga pwede nyo lang din na maturo doon is mostly English. Maganda to since
flexible yung income and flexible hours din yung pupwede dito. So, hindi kayo masyadong mahihirapan sa time schedule ninyo sa inyong classes. Ang ikatlo ay content creation. So, eto po yung ginawa ko din and makikita niyo naman na in the long run ay nakatulong din po sa akin. Sa content creation, hindi lang kay YouTube yung pwede nating subukan. Pwede din kay TikTok and kay Facebook. Nire-recommend ko din dati actually sa mga friends ko na mag-YouTube na din. Pero usually, yung mga reason nga po kaya hindi nag-YouTube yung mga friends ko since sa gadget. 'Di ba kapag sa YouTube dapat maganda yung mga gadgets mo para maganda yung makikita ng audience mo. Pero yung sa akin dati, wala din akong maayos na cellphone. So yung ginawa ko na lang is faceless YouTube channel and nag-click naman siya. Kayo din guys, pwede nyo din gawin yung mga faceless YouTube channels. Pwede kayong mag-try ng faceless YouTube channel using mga AI. Tapos additional for that is mga tutorials na screen recording lang yung ipapakita ninyo. Ang maganda po kasi kapag kayo ay magko-content creation, for example, kay TikTok, makikita ninyo, di ba may mga affiliate marketing na din kay TikTok. So aside sa kikitain ninyo sa content creation, ay makaka-earn din po kayo sa affiliate marketing. Bukod po doon, possible din na kapag nag-boom yung inyong content or channel, maaaring magkaroon kayo ng mga brand sponsorship. Kasi the best siya kapag busy ka. For example, madami yung mga units mo, okay lang kasi pwede mo naman ipasok sa available mo na oras yung content creation. You can also do it on your own ways kasi walang boss. Ikaw yung boss ng sarili mong channel. Ikaw yung bahala kung kailan ka mag-video, kung kailan ka mag-edit, and kailan ka magpo-post. Pero take note lang natin hindi madali ang content creation. Kahit sabihin natin na yes, wala kang boss, ikaw yung bahala sa oras mo, ay talagang kailangan mo pa rin po itong pagsumikapan. Siguro yung tip na mabibigay ko sa inyo, kagaya na ng ginagawa ko, is gumamit po kayo ng mga AI tools para mas mapadali guys yung inyo pong mga ginagawa. For sure, sa mga students ngayon, gumagamit sila ng ChatGPT kasi si ChatGPT, mapapadali nun yung mga assignments ninyo. But of course, avoiding plagiarism. So, ganun din sa papasukan ninyong content creation. Makakatulong siya actually sa mga ideas kung ano yung mga magandang i-content as of now. So, ayun yung mga nakikita ko ngayon na pwede nyo pong gawin guys para magkaroon kayo na income kahit na kayo ay student pa lang. If ever na meron po kayong mga suggestions and meron kayong gustong pag-usapan natin, pwede nyo pong i-comment yan dyan sa my comment section. Naniniwala ko guys na kakayanin nyo yan kahit na student kayo, pwede kayong magkaroon ng income. Whether yan man ay pangbayad ng tuition, pangbaon, or di kaya pang help sa inyong family. Naalala ko din dati na nagtitinda din ako sa classroom namin and pwede nyo din gawin yan guys. As long as of course kakausapin ninyo yung professor ninyo na meron kayong dalang paninda sa classroom ninyo ha. Pero wala namang mali kung kayo ay naghahanap ng pang-additional income sa inyo kahit na nag-aaral pa kayo. That's a good sign na kayo ay self-reliant. Ayun lang guys, marami pong salamat sa panonood. By the way, kung bago ka pa lang sa aking channel, wag mong kalimutan na mag-subscribe. I-click mo na din yung notification bell para palagi ka nang updated sa akin pong pinopost na mga videos. By the way, since nakaabot ka na dito sa dulong part ng video, I think next month, magbabalik na rin po yung atin pong Gcash giveaway kasi nakabalik na din si Ate Hana sa YouTube. Ayun lang, bye! See you again in our next vlog.